ang ating ebanghelyo. Of course, sa unang bahagi, ang sabi po doon ay para manalangin ang kanyang mga alagad na hindi manghihinawa. Kaya ang interpretasyon una ng ating ebanghelyo ngayon ay patungkol po ito sa persistent prayer. Unceasingly pray. Subalit, mayroon po akong nabasang komentarista galing sa isang eksperto ng banal na kasulatan na iba ang kanyang interpretasyon at maaari din po natin iakma dahil ang kanyang katanungan po ay papaano natin maihahalin tulad sa Diyos ang masamang hukom. Maaari bang ang Diyos ay siya ngang tumatayo sa masamang hukom? Ang sabi nga dito ay hindi siya natatakot sa Diyos at hindi siya gumagalang sa kanyang kapwa-tao. Dahil kung ang pananalangin natin, i-interpret po natin ito sa hindi nanghihinawang pananalangin, tumatayo dito ang judge na siya ang Diyos. Kaya binago po ng komentaristang ito, ng Bible scholar na ito, ang kanyang interpretasyon. Ang kanyang interpretasyon, sinimulan po niya ng pagsasabing binaligtad ni Jesus ang mga pangyayari sa mga istorya na kanyang ibinibigay sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po, noong ikwento niya ang talinghaga ng mabuting Samaritano, ang expected po doon na tumulong ay ang pari at ang sakristan, ang saserdote na dumaan at ang Levita na dumaan. Subalit sino ang tumulong sa nangangailangan? Ang Samaritano na hindi nila inaasahan dahil para sa kanila ang mga Samaritano ay masasamang tao. Si Jesus mismo, inaasahan ng mga elders at that time na ang kanyang magiging kasalamuha, ang kanyang magiging mga kasalo sa pagkain, sa pag-inom, ay ang mga righteous people, ang mga Diyos, ang mga Hudyo, na tinitingala ng mga tao. Subalit ano ang nangyari? Di ba mga prostitute, mga makasalanan, mga pagano ang kasakasama ng ating Panginoon? Ito yung pagbabaligtad ng ating Panginoon ng katotohanan na inaasahan ng tao. At kung titingnan po natin, the main central ng pag-i-interpret ng Bible scholar na ito, ang sabi niya ay, tingnan ninyo mula doon sa lumang tipan, maging ng buong, ng kabuuan na banal na kasulatan. Di ba si Jesus ina-identify maging ang Diyos, ang ating amang nasa langit, ina-identify sa mga balo, sa mga babaeng mahihina. At ito ang binigyan niya ng point na ang ibig sabihin nito, ang balo o ang babae sa ating ebanghelyo ngayon ay parang yung Diyos na kumakatok sa ating mga puso at humihiling na papasukin natin. At ang judge po dito ay tumatayong tayong mga tao na hindi po natin pinapairal ang katarungan. Kaya mismo ang Diyos identified by the widow, identified with the sinners, with the prostitute, ang siyang kumakatok sa atin, sa ating mga puso, paulit-ulit, nagpupumilit na ipasok natin sa ating mga puso. Meron na po tayong dalawang interpretasyon. Bahala po kayo kung ano po ang inyong kukunin. It's either sa walang panghihinawang pananalangin o kaya itong interpretasyon na aking ipinapaliwanag sa inyo na galing doon sa Bible scholar na iyon.
At kung atin po itong iuugnay sa ating unang pagbasa, akmang-akma po ito. Ang ating unang pagbasa po ay galing sa Aklat ng Karunungan, na kung saan ay kahit malalim po ang pagkasabi po nito, dalawang bagay lamang po ang gustong iparating sa atin dito. Ito yung dalawang uring pagtawid ng mga Israelita. Ang unang pagtawid, kaya nga nabanggit po doon yung kamatayan. Mula sa langit ang salita ng Diyos ay bumaba para maghasik ng kamatayan. Ano ang tinutukoy dito? Ang pagkamatay ng mga panganay ng mga Ehipsyo. Na ang mga panganay ng mga Israelita, pagdaan ng kamatayan ay hindi namatay, kung hindi ang mga panganay lamang ng mga Ehipsyo na umaalipin sa kanila. Tang ikalawang pagtawid na nabanggit din po sa bandang hulihan sa ating unang pagbasa ay ang pagtawid mismo ng mga Israelita sa pulang dagat, na kung saan nahawi, sino rin po ang namatay dito? Ang mga kawal ng mga Ehipsyo. Kaya akmang-akma sa interpretasyon noong Bible scholar na kung papaanong sinasabi sa ating unang pagbasa na ang Diyos ay sumasa mga Israelita. Sinamahan ng Diyos, sinamahan ni Yahweh ang kanyang piniling bayan para sa kaligtasan na ito sa dalawang pagkakataon, dalawang pagtawid. Pagtawid sa kamatayan ng pagkamatay ng mga panganay at pagtawid mismo sa dagat na pula na ikinamatay din ng mga kawal ng mga Ehipsyo. Kaya nga, sabi ko nga po ay, kung papaanong ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang ikalawang interpretasyon marahil na mismo ang Diyos ang kumakatok sa atin, nang sa ganun ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pag-ibig, magkaroon ng tinatawag ng realization kung papaano natin ipapataw ang katarungan para sa nangangailangan, katarungan para sa ating kapwa. Marahil ito ang paanyaya sa atin ngayon ng ating Panginoon. At sa pag-aanyaya ng ating Panginoon, ang paanyayang ito'y patungkol pa rin sa hindi panghihinawa na pagkatok sa puso ng ating Panginoon sa atin, na balang araw tayo po ay magbabago, kahit ito'y utay-utay, gradual na pagbabago ng ating mga pag-uugali, ng ating mga pinangahawakan, hanggang sa ito'y atin na pong mai-give up totally, at ang Panginoon ang maghari sa bawat isa sa atin sa pang-araw-araw na ating paggalaw dito sa mundong ibabaw. Nawa, ma-inculcate po ito sa ating mga puso at isipan, nang sa ganon, atin rin pong ma-realize na ang Diyos ay sumasama sa bawat isa sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.